Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, nakalimutan nyo ba yung password nyo or nagkaroon kayo ng suspicious activity or nahack ang inyong password dito sa Facebook, no? Ang dami ngayon nagme-message sa atin paano nga ba yung guide na gagawin natin or para ma-recover yung ating account. Actually, ako ilang beses na din ako nagkaganyan and as of this recording, suspended pa rin yung account ko. Pero anyway, ituturo ko pati sa inyo yung pwede nyong gawin step-by-step guide. Okay? So, how to recover Facebook account and password in 2025. Ito, complete guide to guys na. Pero ibang link guys, hindi kasi gumagana. So, ito, best for, ayan, kung nakalimutan nyo yung password ninyo, lost access to email or number, or nahack yung account nyo, or suspicious login activity. So, ito yung mga ituturo ko sa inyo para at least maging guide nyo para hindi na ma-hack or magkaroon kayo ng lost access sa inyong mga profile account or page account. So, ito yung 5 ways to recover your Facebook account this year 2025. Number 1, kailangan natin guys pumunta sa Facebook Official Recovery Tool. So, paano nga ba yan dito? Kailangan nyo muna guys mag-identify ng inyong login. So, punta kayo dito sa link na ito. So, sample, ikakopy natin itong link na to. Then, open lang kayo ng browser. Any browser naman yan, no? So, sample, ito. Pakita ko na sa inyo. Paste lang natin dito. Ayan. So, ito yung mag-a-appear sa inyo kapag suspended or kung meron kayong disabled na account. So, ngayon, ang gagawin muna natin for tutorial natin, ila-log out muna natin yan. So, ayan, makita nyo guys, so disabled yung account natin. So, meron pa tayo 167 days para yung ma-recover. Don't worry, nagpasa na din ako ng appeal form. So, log out lang natin. Pang 14 days na ngayon. So, update ko kayo kapag tayo ay, bumalik na yung account natin. So, paste lang natin dito yung link kanina. Ayan, so enter nyo lang guys dito yung inyong credential, like for example, email. Ayan, email na nakalink doon sa inyong Facebook account. Ayan, at yahoo.com. Ewan ko ba kung anong nangyayari kay Facebook, bakit ang dalas ng mga ganitong pangyayari, ano? Ayan, so ang next na gagawin nyo is kukunin nyo yung code dito sa inyong email. So kung meron kayong phone number or email na active, i-check nyo yan. Then, i-click nyo lang continue kapag na-receive nyo na yung inyong email. So, punta nga muna tayo dito sa ating email. Ayan, sa Yahoo Mail. Ayan, click natin dito. Check natin kung ano yung code na na-receive natin. Ito, yung code. So, check lang natin. Copy lang natin, guys. Ayan, dito. 52. Ano yun? 5 to 18. Tama ba ako? 5 to 18. 5 to 18. 9543. So, kailangan guys, active yung inyong email na nakalink or phone number nyo. So, ayan. Na-open kaagad natin. Unfortunately, suspended yung account natin. Okay? So, ang next na kailangan nyong gawin guys ay ito. Ayan, visit the page and enter your email. Yung ginawa natin kanina, phone number or username or yung full name nyo para makita nyo kung ano mismo yung profile nyo. Ito yan. So, log out ko ulit para magkaroon kayo ng idea. So, log out. And then, click natin dito. www.facebook.com/login identity. Pwede yung full name nyo ilagay nyo. Ofao Muljeda Junior. Mag-a-appear dito yung list ng mga available na pwede nyong makita. Ayan. So, di ba? Kasi na-detect na tong gamit nating PC. Kung hindi pa, pwede kayo guys, try natin guys sa new incognito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, sample, maghahanap tayo dito ng ating account. At yahoo.com. Type nyo lang dyan guys sa link na yan. Search. So, doon pa rin. Na-detect na kasi to guys, itong ating browser na ginagamit. So, I suggest, yun nga yung gawin nyo, no? Kailangan nyo guys ng yung kung saan kayo naglalagin palagi.
doon. Yun dapat yung pang-recover nyo. Okay? So, yun. Na-enter na natin yung ating code. Nag-create na tayo ng bagong password. Ito yung tip. Always use familiar device. Katulad yung ginagamit natin or internet connection to avoid triggering security block. So, sobrang higpit na nga po ni Facebook ngayon dahil pati nga po yung pag-login natin or pag-recover natin, hindi natin mare-recover basta-basta kung gumamit tayo ng ibang phone. Dapat yung dati nating phone. What if naman nawala yung phone mo dahil nanakaw o may nakakuha or nawala nyo mismo? So, pwede nga mag-recover. I don't know kung ano yung pwede nating i-consider dyan sa pag-a-appeal. Siguro pwede tayo talagang dumirekta sa Facebook official, no? Or kung meron ka tayong other phone na naka-open yung ating Facebook, pwede yun yung gamitin natin. Okay? So, meron ding scenario can access your email or number. Pwede kayo guys gumamit ng profile identification. So, search nyo yan sa recovery page, yung inyong username or tawag dito, link ng inyong Facebook. Ayan. Tip, you can also try previous email or phone number you use. So, pinalitan yung email ng nakakuha ng phone nyo or pinalitan yung password or yung email ng inyong Facebook. Possible yan guys. Meron pang other way dyan. Yung link or yung mismong full profile identification nyo. Yung full name nyo. So, ito naman, how to recover a hack or compromised account. So, dito naman kayo pupunta. Ayan. So, click nyo yan. Copy lang natin. Ayan. So, pwede rin din natin ditong i-click. Ayan. So, ito yung tawag dito. Magpa-pop up sa inyong screen or inyong device. So, ito yung mga pwede nyo pagpipilian, no? Kung kayo sa tingin nyo na-hack yung account nyo or na-compromise. I found the post message or event that I didn't create. Kung may nagpo-post na sa page nyo o profile nyo. Someone else got into my account without permission. Pwede yan. I found an account which use my name and my photos. Ayan. Kung ginamit yung pangalan nyo, pati yung profile nyo. People can see things that I thought were private. Ayan. Kung nakaset naman ng private tapos nakikita yung mga post ninyo, possible, iniba yung setting. I don't see the right option on this list. So, ayan yung piliin nyo. Then, click nyo lang continue. Kung sa tingin nyo na-compromise yung account nyo, ha. Okay? So, number 4 naman, ito yung option, use trusted contact for recovery. How does trusted contact work, no? Yung recovery page natin, ito yung palagi nag-a-appear sa natin, sa phone natin. Sample, ito, buksan ko yung phone natin dito. Balik tayo dito, guys. Ayan. So, pwede nyo i-forget yung password. Ayan, couldn't find, tawag dito, account. So, pwede nyo guys dito nga i-search yung inyong account via mobile or email. So, pwede rin email, pwedeng mobile number. Sample, 0935. Ayan. So, check natin try lang natin hanapin yung ating account. May mga list kasi yan kung lalo na kung marami kayong Facebook account, mag-a-appear at mag-a-appear dyan yan. So, eto, na-detect yung account natin. So, hindi natin alam yung password natin. Pwede natin guys, try another way para ma-recover yung ating account. So, pwede nga tayong humingi ng code via WhatsApp, via Yahoo, or email, or pwede password. Or pwede mismo yung, yung link via, tawag dito, link na nilagay nyo dyan. Like for example, yun nga, meron kayong WhatsApp, meron kayong Viber. Pwede yun, pwede kayong maglagay dyan. Pero yun nga lang, dapat active yan. Kasi kung hindi active yan, wala kayong mare-receive talaga. So, kung wala na nito, wala na kayong access to this, tawag dito, email, phone number, no longer have access to this. Ito yung kiklik nyo. Ayan. Ayan. So, ang palaging nag-a-appear kung gumagamit kayo ng ibang device, yan. Try another device to continue. This must be a device you've used to log into this account. So, ito palagi yung nag-a-appear. So, mas okay mag-login kayo gamit yung inyong phone or yung mga phone nyo kung saan nakalogin yung inyong Facebook. So, ganun po dapat yung gagawin nyo. Reveal my trusted contact, no? Yan po yung, yung mga procedure na pwede nyo gawin. These features may be phased out but it is good to activate if it's still available.
So, pwede rin kayo mag-send ng ID. Manual, no? Pwede kayo guys mag-send dito sa link na to. Pero eto guys, hindi na to workable eh. Meron na silang other way para makapag-send kayo ng ID. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa my description. So, submit a clear photo of your government ID or passport license. Basta hindi expired. I suggest kung meron kayong passport, mas okay, mas mabilis ma-approve yan ni Facebook kung passport yung gagamitin nyo. Write your full name, explain the situation. Usually, 24 to 72 hours yung ang pagpasa natin ng form dito, yung sa manual review. So, yun. So, very basic lang ng paano ma-recover. Dapat talaga, meron pa rin kayo access dun sa phone na ginagamit nyo madalas. Dapat meron kayong access pa rin sa email nyo or contact nyo para mas madali. Kung wala na talaga or nabago na yan, pwede kayo mag-appeal pa rin ng tawag dito sa Facebook support. So, ano lang naman yan, maghihintay lang kayo talaga ng ilang araw bago yung ma-detect or mabasa ni Facebook. So, how to prevent Facebook account issue in the future? Enable two-factor authentication. So, ito napaka-useful nito kasi nga bago po yan ma-allow ni Facebook malagin sa different device, kailangan mag-notify mo na yan sa device na nilagyan nyo ng two-factor authentication or tinurn on nyo sa inyong Facebook. Hindi yan basta-basta makakalagin. Magno-notify po yan via SMS or via authentication app like Google Authenticator or Duo Mobile. So, ito yung dapat natin tandaan. Keep your contact info up to date. So, palitan nyo yung password. So, siguro every month or every quarter, palitan nyo yung password nyo. So, setting privacy, personal information, then mag-add din kayo guys ng secondary email para po if ever wala na kayong access doon sa unang email nyo, pwede kayong makareceive pa rin ng code doon sa secondary email nyo. Okay? So, for now, maraming salamat sa panonood at kung nakatulong ito guys, please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga susunod, mas deep pa yung ating explanation kung paano ma-recover yung Facebook account. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.